El Maestro Speaks. El Maestro Speaks. El Maestro Speaks Podcast. This podcast is sponsored by Monoflore's Egg Poultry. So Monoflore's Egg Poultry sells fresh eggs, and they are available in the locality of Mankayan. Of course, you can check them out by checking their Facebook page, Monoflore's Egg Poultry. Check them out right now. This podcast is brought to you by St. Lucie Multi-Purpose Cooperative. They have their branch at Mankayan at the sub-office at the second floor of ABC Building, Palmville, Puguis, La Trinidad, Benguet. And we are recording. Yep. With me right now, for those who are listening, is paano natin sabihin ito? The founder of yung nasa likod namin, Awesome North. Yeah. So Awesome North, mas maganda siguro, mas detalyado kung yun muna ang uunahin natin at i-explain yan ng ating founder, si Sir Dean Cuanzo. Of What World na rin. Oo. Yeah. So, ayan. Well, before we go on, nagpasalamat akman Sir El Maestro Speaks is here again for another round of interviewing. And I'm really thankful kasi consistency, sir. Nafa-follow niya yung drama namin sa buhay and yung drama ng pagbuo ng organization. And alam mo yun, ano siya, nakikisaya, nakikidalamhati, nakikiiyak, ganun. Anyway, so Awesome North. Well, actually, sir, we started Awesome North naman nung 2021. Way back pa. No? Way back. But hindi kasi Awesome North ang pangalan nun. It was Benguet Autism. Ay, oo. I remember that. So, parang nung una, sinimulan ko siya Benguet Autism. Ganun. Kasi nga, ang target ko dati is just to, kumbaga yung mga parents, yung mga caregivers, yung mga relatives ng mga batang may autism, gusto ko magkaroon ng group para we help each other. Yeah. Parang ganun. And since medyo kabisado naman natin ang social media, we use that platform through a page I earlier called Benguet Autism. Now, sa Benguet Autism na yun, okay na nung una kasi I do these reels, I share my experiences, and then eventually, natawag ako sa ibang probinsya. Una sa Ifugao. Wow. And then sa Kalinga. And then, sabi ko, bakit parang wala pala talagang community for autism kids? On those provinces. Wala, as in zero. I can say that talaga. So when I came back to La Trinidad, doon na sabi ko, kailangan na-expand itong ginagawa natin na advocacy, not only in Benguet, but to cover the entire Cordillera region. So I thought of rebranding into something na I can cover also these areas. Kaya Awesome North. Awesome. Yan nga. Parang North talaga. North zone. Parang ganun siya. So that's the start of Awesome North. I think I rebranded it in 2024. Start ko na yung ginagamit yung Awesome North. And nag-click naman siya. Mas madali siyang tinanggap kaysa yung ginagamit ko dati na Benguet Autism. Parang may denial kasi pag yung parang particular na Benguet. Isa rin yun. Makakunada nga, Benguet lang data yung gano'n. So, yun, nung ginamit natin yung Awesome North, lumawak yung nagsusupport. And then eventually, yun nga, parang ako na yung naging mukha ng, when it comes to autism advocacy, parang ako na yung naging mukha ng dito sa Cordillera. Pag sinabi mong autism, tignan niyo yung page ni Dean. Yung sinasabi mo kanina na consistency doon sa yung pet project na ito.
Ganon din naman sa'yo eh. Doon sa, ito ang parang pet project mo na, you've been very, talaga, consistent din. Kung ano yung mga vision and goals noon. Nag-change ng pangalan pero ganon pa rin. Lumawak. Actually, lumawak siya. Yun nga yung sinasayang ko talaga. Yung sinalihan mong laro. Ay, kasi I know na you can do a lot kung nasa council ka sana. So, yeah, do you have like Regrets? no, I mean, let's try another one next time. Parang ganun. Ay, oo, actually. Buti napunta tayo. Buti na tanong mo yan. Kasi, during nung time ng election, me and yung talagang inner circle ko, we really accepted na the fight is hard. Una-una sa lahat, wala kaming pondo. Pero sabi ko, gamitin natin yung platform na ito. This is the only time that we can go around na parang accepted na mag-advocate tayo. Yeah. Basically, na election, lahat ng barangay ng La Trinidad na inikutan namin, talagang binuhos ko yung campaign for autism awareness. Yeah. Hindi ko na tinitignan yung mananalo kasi alam kong parang fund-wise, alam kong alanganin. And, well, eventually, ang dami kong nalaman talaga na OMG, ganito pala. Yung mga, iba pala pag nandun ka, tsaka yung nagkakwentuhan lang. Iba pala talaga yung every after ng caucus, pipila sa'yo yung magbebenta ng mga ticket. lahat na ng 4 Ocos dumaan sa akin dun eh. And you are in a position wherein you can never Say no. Yeah, it's detrimental to your goal if you say no. True. Especially in this time of social media wherein gumawa lang sila ng false claim and post it on Facebook, magba-viral agad. I was really natanong ko ngayon kasi after that wala na tayong another encounter kasi so parang there was the time na I think I need to talk to Brother Dean to talk about yung mga ganun, parang just looking at it in the hindsight, kumbaga. Masaya yung time ng election. Dami kong natutunan. Actually, I've been spilling it out eh. Kaya naiinis minsan yung mga kasamang mga yung mga politicians kasi. Hindi ako naiiya sabihin na kailangan mo ng malaking pondo. Una yung kalokohan yung sinasabi na you don't need money. Marami na rin nagsabi sa akin in the politics of the Philippines, you need money. You can never win. So, tatlo na kayo na nagsabi na rin sa akin. One is the legend, the pioneer of MMA, the Kafagway boy. The Natural, Eric Kelly. Yes, Eric Kelly. Sinabi na rin niya yan. And si Daddy Gores. Yeah, I had him before, sinabi rin niya. And it's a sad reality na until now, we don't know how to break out of it. Paano kaya natin mag-break ito? Because I saw your advocacy and I'm really standing behind it. Bakit? Kailangan natin eh. It's a need in the community sana. Yeah. Ang problema, hindi yun nakikita ng majority ng tao. Siguro nakikita ko, in my opinion, nakikita ko siya kasi Hindi lang, sagutin mo baka importante yan. sorry about that. Alright. Nakikita ko siya kasi I'm working in the field of education. And we are seeing nangangailangan ng tulong yung awesome community. Meron ka na bang parang lalapitan dyan sa council na or dun sa provincial capital na pwedeng mag-advocate sana ng mga ganito? Dahil yun at the end of the day, hindi talaga lalakad or hindi magpo-prosper ang isang NGO kung wala kang kapit. You have to understand that. So, pag dito sa local council ng La Trinidad,
since nung after ng election, alam naman nila lahat na yun yung advocacy natin. Yeah. Ang dami pang mga politicians ang sumakay din doon. Pero after ng election, zero. Zero talaga. And you can honestly say that, like, bilib ako sa tao. Zero. Wala silang kiyaw-kiyaw, literal. Alam nila. It's been a year now, tama? More Yeah, than. it's more than a year. Yeah. Alam nila na may gantong nangyayari, naririnig-rinig nila, pero they just, simple lang, hindi kasi yan infra eh. Walang project dyan. So, yan. But anyway, sa province naman, may mga nakausap tayo. Isa dyan si board member Lady Ikigan. Oh. She pledged support. And of course, si Vice Mayor Mary Rose, Vice Governor. Vice Governor yan. She pledged support also. And kahit pa paano, we message sa social media once in a while. Siyempre, ako yung makulit. Ako yung nakika-update eh. Kasi if you do not do that, siyempre alam natin, busy sila. So, may nilabas silang proposed ordinance for a provincial-wide autism care ordinance. And that was in January. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa na mag-call sila for a meeting for that particular ordinance. Kasi siyempre, dami tayong pwedeng i-share for that provincial ordinance. So, yun yung current update when it comes to our politicians. Punta tayo dun sa municipal level, ano ba yung parang yung exact, yung specific sana na pwedeng, kung pwede lang, na mai-legislate natin sa council for the awesome kids? Ano talaga yan? Iba pa rin kasi pag may tinatawag na appropriating funds thereof. Di ba yun yung pinakadulo? Yeah. So dami-daming descriptions, black, and then appropriating funds for this particular purpose. The amount of, usually, ang common na nilalagay is 500,000 for this awesome month activity. Actually, yun yung dun eh. Without an ordinance na creating, for example, an autism month support, hindi ka basta-basta makakakuha ng pera, ng pondo. Kailangan mo ng batas para may appropriate na pondo para sa activities ng awesome community. Yeah. So basically yun yan. Kailangan mo ng support. Yeah. And yun yung hindi nakikita minsan ng mga ibang tao na sinasabi nila, hindi mo na kailangan ng mga politicians kasi hindi naman lifetime yung mga yan, mga 3 years. Pag next year, hindi mo alam kung mananalo ulit. Sabi ko, hindi, mali yan eh. Kailangan natin ng support nila kasi kailangan natin ng batas. Tapos kailangan natin ng pondo. And kailangan yung pondo institutionalized yan as an ordinance para every year may allotted na pondo para sa activities ng awesome community. Right. And kailangan natin ng councilor na siya yung talagang maglalabi para sa batas na yan. Ganon. Ewan ko, siyempre, alam natin yung mga friends natin, sobrang busy. Ang dami-dami nilang batas na pinag-aaralan at ginagawa. Baka hindi pa nila mabigyan ng time yung sa atin. Buti na lang gano'n. Tapang yung magsalita yun. Pero, the truth hurts sometimes, right? The truth hurts, but it needs to be said. Yes. Yeah. Nandun na ako sa point na I really don't care anymore about what these politicians think. Ang pinaglalaban ko kasi ngayon yung mga bata. Yeah. So, if I speak in behalf of the children already. Adu bagbag ka, tag na ubing, jay shoulders ko. Exactly. That's why I really don't care nung masagid ko ba City Fried Chicken negative politicians because they should know. Yeah. They should know. And if you're a politician and masyado kang sensitive sa mga ganitong bagay, you better step down. Diba? Tingin ko yung mga politicians, one thing I've learned, walang politician na arasagin o makapalang o hindi makapalang mukha. Yeah. Oo, grabe. Because yun ang
yun ang puhunan mo to stay in that position, di ba? True, oo, totoo. Pag narsagit ka, wala. Tapos wala talagang permanenteng kaaway. Only interest. Totoo rin yun. Yeah. Yung magkakaaway nun, magkakasama ngayon. And then I baka next observe it. election, magkakaaway ulit. I mean, ay nako, sobrang plastikan ng mundo. I observe it firsthand. We see it on TV. Yeah, true. Yeah. Speaking of politics, what do you think of what's happening now sa Senate and Congress? Sarsuela. Yeah, right? Di ba? Totoo lang, siyempre may background naman tayo sa political science and we've been into politics din naman since we were young. Ano talaga, makita mo na yung current composition ng Senate, may kukumpara mo nung 90s, yung mga senador ng mga time. Yes. Ay no, ang sarap pakinggan ang Senado noon, lalo na pag tumayo si Miriam. Yeah. Tapos babanatan niya si Enrile. Enrile. The best yung sobrang You are learning. Parang intellectual nanonood discussion. kami ng lecture, oo. no? Ngayon, ewan ko. I mean, I was 13 years old when I was watching the impeachment of Joseph Estrada. Erap. Yeah. And that was the time wherein they were arguing of whether they're going to open that last envelope or not. And then nagkaroon ng walkout. Doon ako nag-umpisang natutong manood ng yung mga ganyan. Ngayon, pag nakita ko tapos tumayo na si Robin. Totoo yan. Totoo lang si Robin na yan. In terms of action, idol natin yan. Nang bata tayo. Oo naman, bad boy tayo lahat Bad nun. boy, oo. Pag tayo ni Robin, wala. Mag-swipe ka na lang. Ibang video na lang panoorin mo. Kasi talagang, kahit ako na I don't have enough knowledge of the law. Ikaw na ngayong nahihiya na hindi mo naman ibinoto pero nahihiya ka pa rin na this guy is representing the Philippines as a whole. And nakakatakot, hindi ko alam. Iba yung composition ngayon. Ano talaga? We all know that politics is all about interest. Kung saan ka sa side, dapat ipaglalaban mo. Given naman yun, pero ano talaga, nakakabobo ang Senado ngayon. Yeah. You can actually see that it's their personal interest na nandun sa forefront, instead of the interest ng nation, kumbaga ng tao. You can actually see na kahit siguro yung pinakabata na nanonood sa kanila is they can actually see through it. Kaya nga sabi ko, ang tagal ng 2028, we need to change. Totoo lang, pero sasabihin ko tambad ti Philippine voters. Yeah. Hopefully, tumatalino sila. Sana. Yeah. Kung hindi sila tambad, talaga, siyempre, nakapasok ka sana. Yeah. That's coming. Personally, my opinion, na, yun nga, sayang. Hopefully, 2028, madagdagan yung matatalino na voters nationwide and in our local area. Alam mo yung sinasabi nila sa area ng, for you to be in power, may isang bagay na kailangan mong matutunan at kailangan mong gawin as a political leader. Keep the people entertained and keep the people stupid. Right. If you can do that, people will vote for you. Ang Pilipinas kasi, grabe ang entertainment dito Tignan mo yung mga naging senador na artista. But it's just because of, the sheer entertainment. Kaya nga sa Philippines, sabi nila gusto mong manalo, keep the people stupid, keep them entertained. Like, punta ka sa mga probinsya, dala ka ng mga artista, sayaw-sayaw sila, pupunta lahat ng mga tao, clap, clap, clap. They will remember you, not because of you, but because dinala mo yung gantong mga artista sa inyo, naging happy kayo. So yung retention nandun na. Yeah. So you keep them entertained, hindi na nila tinitignan yung plataforma, just And if you're there, you promise everything,
And then, pag malapit na yung next season of election, you complete or accomplish a fraction of it. Parang ginawa mo na rin lahat ng... Grabe. Grabe talaga. Yeah. I really don't like yung kahit pa mga abogado yung mga nandyan, yung magkapatid doon na abogado, yung magkapatid doon na nasa media. I mean, ewan, sana next election mapalitan natin. The worst that I heard from a senator is bend the law. That's the worst thing I heard from a senator. I don't know. I don't know kung saan Wala tayong magawa kasi ano yun, kumikita na ng milyon-milyon a month yun sa YouTube. sa bagay. Pwede niyang sabihin lang yan and we have to admit, ang laki ng following niya. Whatever he says becomes something na... Becomes parang nasanay sila na whatever they say, nagiging law na. That's why they say they can bend the law like that. And wala tayong mabiblame na iba kundi tayo na rin. Oo, totoo. But I never voted for those people. Never. Even the siblings na lawyers, never voted for them. In fact, dun sa voting sheet ko, parang 3 lang ata. Yung senator mo. Hindi mo naman kailangan iboto lahat Gusto mo lang. Ganun. Yung gusto mo lang. Or ako rin hindi pala ako bumoto this year. Hindi pala ako bumoto this year. The last time I voted was for the presidency. Si Lacson. Lang, sayang ko. Sayang. Going back to yung Awesome North Minyo. If for those parents na gustong paano ito? Is this an organization that anyone can join, di ba? Yes, oo. Basta ang role natin dyan is meron silang CWD or meron silang child with disability. So from dati kasi parang sa mga autistic kids lang. But ang dami na rin mga yung cerebral palsy, may mga ganun. May mga learners with disability, yung mga ganun. May mga talagang may intellectual disability. Kaya parang sige, sakupin na natin kung ano basta importante, CWD. Child with disability. Ganun. Para hindi naman, parang alam mo, kasi pag parang may nakikita kang left out. So, we help as much as we can. Although, syempre, ang pinakamadami are children with autism. So, they can come here and parang mag-membership form or... Ganito yung parang structure sa ngayon. We have yung regular members which will comprise yung Awesome North organization. Yeah. But not everyone can become a regular member. Kumbaga ito, pinipili ko lang for the purpose of running the SEC. Kasi di ba, we need at least minimum of 5 board of trustees, ganun. Pero gusto ko expand hanggang 20. This goes beyond us kasi. Kasi kunyari, matanda na tayo or something happens, at least the organization will survive beyond me. Yeah. Kaya gusto ko ng 20 na board of trustees para kumbaga mabubuhay din talaga. Ayun. And then from there, meron na tayong organization na ito yung mga member/beneficiaries. Ganyan. So yung mga member/beneficiaries, sila yung kumbaga beneficiaries ng organization, pero yung membership nila hindi as a policy making body. Ganon yung membership natin. So anybody can come as a member/beneficiary so long as they should also abide by the rules and regulations of the organization. Like for example, hindi sila pwedeng mag-solicit in behalf of the organization. If they want to solicit, they solicit sa kanilang personal para sa kanila lang. But they should never use the word Awesome North. Ganun. So may mga restrictions lang na ganun, but basically anybody can come. Anybody can become a member/beneficiary. At the end of the day, it's all about helping matlagay
kids. Kaya nung pumunta ako ng Bontoc, pumunta ako ng Tadjan, nag-organize na rin sila ng Awesome North chapter nila in Bontoc, Awesome North, Tadjan. Ako okay lang. Kasi hindi ko tinitignan na dapat kami lang, no. Ang gusto ko nga is expansion. Bawat munisipyo may ganun. And then kung anong pera nila, hindi ko papakialaman. Isa Team Bagak nga very clear, no, inya ti fund yung ama or nung yun dito kat usaran nyo para kadagi ubing nyo dito apay simbahan tayo pad mo kanya. Walang 10% na types. Wala, oo. Hanya kasi I will help everyone to organize on their own kasi kailangan natin ng parang yung pinuntahan ko sa Tadjan. Kung hindi ako pumunta ron, awan nga iti way nga organized. Like, kung sila rin lang, parang hindi nila feel. Ganon. But if you belong to a larger organization. Mas gusto mo siyang and then, ang kagandahan nun, ang pera mo. Yeah. Yun eh. Sabi ko, pag may mag-sponsor, mag-donate ng pang-merienda ninyo, bakit ipupunta nyo pa sa amin sa center? Hindi na ang gamitin nyo para sa mga bata rito. Kasi meron din kayong awesome community rito. So, for me, saan sila papasok as members? For example, Awesome North Tadjan is a member of Awesome North. Yeah. Ganon. As partner member beneficiary. So ang parang partnership ninyo is them using the name of the organization and then yung sharing of expertise. Kung halimbawa may mga trainers ka or yung mga nag-share ng mga knowledge nila on how to handle autistic kids, sila yung pwede nating doon. Yung sharing of learning, sharing of experiences, sharing of resources din actually. Resources, yeah. And then, ang isang pinakamaganda rito is yung sharing of network. So, siyempre, dito sa atin, we have, kumbaga may network tayo na kakilala. Yung mga doctors, mga therapy centers, we have, kumbaga meron tayong data niyan. And then, coming from the ILI, naghahanap ng pupuntahan, we can refer. Yeah. Okay, tap na kayo masayangan ti pagpliti and all. O dati man ti mapananyag, pili kayo na inyo ti kayat yun dito eh. Siyempre sa part naman ni Awesome North, hindi siya pwedeng yung parang mag-recta na dito ti papanang, dito ti papanang. Option pa rin dapat. Option nila. Pero ipakita mo lang yung listahan kung ito yung mga pwede mong puntahan. Oo. Yeah. Magasto rin. Oo. Yun yung pangarap ko sa Awesome North na lalaki siyang organization na ganun yung feel. Yung hindi siya yung political, hindi siya yung bawat chapter may independent sila. But alam niyo yun, adangay gamin yung time na pag may konting salungat lang, magbe-break ka agad yung hindi patayo ng sarili niya. Gagawa tayo ng sarili na. Nangyayari yun. So sa akin naman, kung mangyari man yun, I just look at it na di balita, it's for the kids. It's for the kids, yeah. Yung politics kasi, yung tampuhan kasi, tsaka tsatsiburetsi ng mga older people, given na yan eh. Given, right. Magkasalungat lang yung mga yan sa isang bagay. For example, ito ang gastusan natin. Sasabihin nung isa, hindi, useless yan. Dapat ito yung gagastusan natin. Hindi nagkaroon na sila ng clash, nagtampuhan na. Sabihin nung isa, patayo ako ng sarili ko. Iwan ko yung Awesome North ninyo. Apay. Ganun. But again, it's for the kids. Yeah. Okay lang. And if they can really make an organization, maybe let's say better. Yeah. And mas mano sa pagsaserve sa mga kids and so be it. Right? Yeah, so be it. Baka ngayon yung group ng ito ay for example, medyo hirap din sa pondo. Yung nag-break away ay multi-billionaire na kaya niyang ponduhan yung lahat ng project. Mag-concede na lang tayo at di ba pera naman niya lahat? Yeah. I mean, it's for the kids. It's for the kids. And at the same time, it's not really about that. Talagang it boils down to yung batang mag-benefit. Yun. That is something na lagi kong sinasabi sa mga pinupuntahan ko. We do this for the kids, not for ourselves. And asidog ti apit tayo yung tilubong, titinampuan tayo pa lang kalupan. Yeah. Sometimes pride is a stupid thing.
you're wasting your time here, nerd. Tama. You're wasting your time in nerd. And sometimes, magil-guilty ako dito. Pride is a stupid thing, but sometimes, siya yung nangingibabaw na emotion ng tao. Pag, Siya rin yung naghihinder actually sa instead na madaming magawa. yeah. And then because of pride, hindi na siya nagagawa or natitigil na. Dami kong nakikitang ganun actually na This podcast is brought to you by San Felsi Cafe, located at KM5 Balila Trinidad Benguet behind the Caltex gas station. hindi na natutuloy na projects because nag-away-away lang sila sa taas dahil hindi lang sila magkaintindihan. Fried chicken. Nag-ano ka rin, nakiki-network ka rin sa mga nagbibigay ng concert for a cause or sila ang lumapit sa'yo? I saw that post one time. Parang may nag-concert for a cause doon. Actually, sila yung lumapit. Nag-propose. Sabi ko, go. Okay ako dyan. No problem. Yeah, how is it? It was good naman. Although, to me, hindi gaano pumunta yung mga tao dahil umuulan. Yeah, yes. And Malaking factor ang ulan na yan, lalo na pag ticket sale. Siyempre, pag umulan, parang tatamarin ka ng lumabas. Ganun. But kahit pa paano naman, a certain sum was collected. Not as big as we wanted to, but at least meron. meron pang-rug-rug yan. Ben, pang-rugurug yan. And Part of it was actually used here sa renovation itong. I just asked that one because I just saw a post. Kita mo yan? Yeah, solid yan. Solid. Yung Were you involved in organizing like that before? Because naman. ever since na bago, para sa mga taong hindi nakakalam, bago pumutok ang social media dito sa atin, I think 2016 nag-umpisa na eh. Natututo na yung mga igurot na mag-vlog eh. Nandito na sila. With Kami these- mga OG. yeah, sila yung mga OGs. Sila yung mga internet natives. So, they know about these things. I'm just wondering, nag-organize ka ng concert for a cause, no? Oo naman. When I was younger, talaga nag-organize din kami. In fact, even hindi na-diagnose si cancer ni mother ko, nag-organize kami. Yung mga for a cause, ang dami. Concert for a cause, dinner for a cause. Ang daming cause. Pero maganda kasi noon dahil talagang, kumbaga, hindi siya gas-gas. Yeah, tama, di ba? Kasi ngayon, gas-gas na. Oo, tapos pag magpapa-concert for a cause ka, people will really attend. Ngayon, parang naging business kasi siya ng mga ibang mga entrepreneurs. Maraming breakaway, yung parang pinag-usapan natin ganun breakaway groups that this group was conducting this concert for a cause and then suddenly, I can do that too, and then, ayun na, parang, Everybody's doing it now. And then, well, ito kasi nung dumating si RO, alam naman natin yung kwento niyan. Talagang ano lang, tingnan natin to without RO or without Mr. Ogo. Di ba madami namang concert for a cause, pero Marami na. hindi siya pinag-uusapan at this level. Right. Hindi siya pinag-uusapan. And then, nung dumating si RO, nagkaroon ng highlight sa mga sipak. Everyone is riding the hype. Nagkaroon ng highlight doon. And then, nagkaroon ng parang social media sensation. And then, nagkaroon na ng breakaway. Yep. Nagkaroon na tuloy ng yung magandang intention ng mga sipak. Nagkaroon na tuloy ng lamat or nagkaroon siya ng pangit na connotation. Because of, yun nga, nangyari na yan. Pero actually, maganda naman ang Pero as an organizer, how do you break that down? Say, meron kang ganito yung proceeds. How do you break down yung, para hindi naman masyadong, kasi yung pinapikitang breakdown, parang too much naman. Parang 10% yung, ano talaga yan? and they use yung for a cause as a marketing there. Bawal talaga yun. Bawal yun. Sa batas kasi 70-30, yun yung talagang threshold yan eh. 70 is for the Beneficiary. beneficiaries. 30 for administrative cost. Ganon dapat talaga yung hindi pwedeng bigger ang sa administrative cost. Yeah. So, hindi ko talaga maintindihan yung nangyari yan sa latest. Hindi tama yun. Kahit na sa mutignan, hindi talaga tama na parang sobrang malaki yung sa administrative cost. Nagpa-concert ka pa.
Yeah, tama, di ba? Meron din namang, actually, yun ang sumabog because of social media. But we've been hearing this before, and I have heard this before. Because of what I'm doing right now, I've been to places, I heard some stories, but I cannot name names. That there are things happening like this in Concert for a Cause. Meron pang isang incident na 2K daw. 2K ang binigay bawat beneficiaries. Ibiruin mo yun. So, actually, merong isang official ng Bugyas noon, naririnig ko habang kumakain sa restaurant, sinasabi niya, dahito itiga ko, no, nga madik nga agis sponsor ti Concert for a Cause. Tapos lang nga may medkit din no, itulong mo, tanong, Concert for a Cause, kunada, apay nga agpabayad lang eh. Kunada. Ada iman ti point na, ngam no kasarita mo tagi musicians, hanot nga talent fee data, nano talent fee data, dakdakul masyado nyo namang binabarat yung talent may kunada. Which is right mo't lang iman. We get parang pang-plate lang kasya. But then, yun nga, yung pumutok yung balita talagang kailangan ng masusing discussion dito. And I think, yun nga yung masama dito na kailangan pag-isipan ng mga organizers na yan na they have to fix their ways. Kung hindi, sisilipin ng gobyerno ito, i-re-regulate nila ito. Totoo yan. Given kasi na yan, source of income din sa lahat. Given naman yun. Ano lang talaga, meron yung hindi maintindihan na cost na, which is to me, parang, syempre, as an organizer myself, hindi ako pumupunta dun sa ganun na laki. Yeah. If I organize, at least 20% ang pupunta sa administrative cost. Pero yung ganun kalaki, parang business. Business talaga. Kitang-kita business talaga. Ay, grabe. You are doing another podcast, by the way. Okay? Parang dadalawa lang yata kaming nagpa-podcast dito. Sa Benguet and Cordillera as a whole is merong podcast si Brother Dean, ang pangalan ay Uncle Dean. Buti hindi Lolo. Acceptable na kasi natin yun. Nung unang hirap mag-sink in na uncle lang ako. Oo, ang hirap. Kasi parang feeling mo pa rin, nandun ka pa rin sa 30s, gano'n. And then eventually, lahat ng puntahan mong lugar, wala nang kuya ngayon, puro uncle. Puro uncle na. Okay. Yeah. Uncle it is. So parang ano lang, hindi siya nag-sink in nung una, pero parang nung palaging naririnig mo na, parang you got used to it. So what is Uncle Dean's show all about? Well, ang Uncle Dean show, it's for me a form of out sana. Kumbaga, ang gusto ko kasing feel nun is Parang journal mo na yun. like pag uwi ko, habang binabantayan ko yung mga bata or habang gising pa sila o ginagawa yung mga awesome games nila, I am also doing something, hindi yung nakatingga ka lang na nanonood sa mga bata. Yeah. So, I was thinking of, okay, gawa ako ng show ko between 8:30 to 9:30 or 9:30 to 10. Yun yung time kasi na parang siesta. Siesta sa amin, ganun. So, After dinner, kumbaga. Oo, sige, I'll do that. And then, ano yung mga topics ko, anything and everything na pwede kong pag-usapan about my life, whatever's happening, yung mga programs. And then, gusto kong pag-usapan yung mga stories ng mga tao, mga kwento, ganun. So, that was the idea behind Uncle Dean Show. Ano lang talaga yung I find it taxing yung araw-araw na life. Araw-araw, So, I find it taxing talaga. Kaya magre-rebrand kami doon sa Uncle Dean Show. Baka gawin naming once or twice a week na lang. Once or twice. Still, the name is The name is nandun na eh. Good brand, di ba? Maganda actually yung na-start natin, Uncle Dean Show. Nung una, minomonitor ko yung views eh. From 20 to ngayon. At least pumapalo na rin ng ilang hundreds na rin.
I don't look at that. Parang pati comments minsan hindi ko binabasa pati mga. Pero alam ko may ano yun, may pupuntahan yun. Ano lang talaga. Hindi na lang siguro araw-araw. Baka once or twice a week gawin ko na lang na ano. Yeah. Especially pag may mga lakad, hindi ko na maisingit mag-podcast. Oo. Nanumberan mo ng ganito. Then, tingnan natin. Nung nilagay ko sa akin, nung nilagay ko yung number ganito, parang yun na yung accomplishment ko ngayon. Ay, may nailag ako this week na number like this. Parang okay na sa akin yun. Uy, may nakakwentuhan ako. One of the, is, yung parang pangarap ko talaga makakwentuhan si Dean James Malaya. Wow, parang very fulfilled ako that week. And coming from you as an educator, syempre, Dean James Malaya yan. Parang energized na ako for the whole week. Baka kapag turo na ako, na-distress na ako. So, podcast helps a lot. And then, because I saw you one time, and then sabi mo kanina na it's parang yung journal mo. Yung napabuntong hininga ka. Live ito, I feel so alone. No, sabi mo? Yeah. Where is that coming from? Parang, May ramdam ko yun, alam mo yun. Yung, oh my God. Dami talagang instances na feeling ko mag-isa ko kasi walang makasabay. Oo. Di ba yung project natin for the autism community? Everything of this, wala akong kasamang gumalaw. Meron akong kasamang gumalaw sa internet. Social media. Yeah, marami. Likes and hearts. Likes and hearts and messages and all. But yung groundworks nito, doon ako, I really feel alone. And totoo lang, ang minamaximize ko na labor ay yung labor namin sa business, which is hindi dapat eh. Di ba? Yung mga tao na kinakasama ko, yung mga kasama ko rin sa business natin, which hindi dapat. Personal mo yun. Correct. Yeah. Hindi nagaget ng ibang tao yun. Feeling nila, ang dali ng ginagawa ko, ang dali ng ginagawa natin. Yun talaga hindi ko maiwasan na sabi ko, para akong kumuha ng bato na pinupukpuk ko lagi sa ulo ko. Every time na pak, ang tigas ng ulo mo din, pak. Feeling ko gano'n kasi I have this idea, overwhelming idea, na gusto kong implement. Pero alam ko, wala o konti lang yung kayang sumubay. Una kasi yung time. Time, yeah. Yung time ko kasi is, hawak ko yung oras ko dahil yung business namin, hindi siya 8 to 5. Kaya nagagawa ko ito. And then yung partnership, ibig sabihin, supportive sa akin si wife ko. Yun yung isa sa pinaka-importante sa lahat eh. Yeah, thank God. Pag may gagawin ka, dapat supportive yung partner mo. Kasi kung hindi supportive yung partner mo, pangit ang kalalabasan. Yeah. I feel yung ibang mga kasama ko. Kasi even if they want to help, hindi ganun yung perception ng partners nila. Tila-tila arami ito. Apa inyitikitaon dito, will you learn from that? Blah, blah, blah. Yeah. Yan, nagiget ko yun eh. That's why, sabi ko, ay nako, if I have an idea, i-work out ko na lang. Kasi alam kong may mangyayari. Pag-aasa ako sa iba, siyempre they will give time like 1 hour, max 2 hours. But after that, they have to go home to whatever they are doing din. Ganun. Kaya, talagang, yung, nung time kasi na ano ako nun, ito yung pinoproblema ko. Itong office na to, sabi ko, grabe. Yung as simple as kailangan ko ng aparador, yung mga aparador na yan. Yung cabinets, yes. Yung pagpipintura nito. Kaya actually ito, pinatrabaho ka na lang dahil wala naman ako talaga makuha ang mga fellow na volunteer na silang magtatrabaho. So, patrabaho lahat. Kung sa public school sana is brigada eskwela ko ngayon yun. Parang ganun, no? May brigada sana, ang galing, di ba? Wala dito, no? Well, madaming gustong mag-volunteer, pero pag mag-volunteer ka ba, kunyari itong pintura, ilang oras kaya mong ibigay? 3 hours. So, the next day ulit, tsaka ka magti 3 hours na pintura. The next, sabi ko, ay hindi.
pakontrata tayo lang amin ng tapos malpas. Malpas. Yeah. Ganon. Yun yung... Minsan nakaka-depress lang yung part na yun. Pero lagi akong nagsiself-motivate kasi. Kaya... Lumusot doon sa screen. I feel so alone. Grabe. Yun ko lang. Yun ang talagang sa akin lang din isang may tutulong ko is ito. Let's just make noise about this thing. True. Let's just make noise about Kailangan these mag-ingay things. talaga. And hopefully, people will notice. Yun nga yung sinasabi ko. Isang ano ko dyan is, for example, yung, di ba may pinost ako, ang dami kong pinost na video. Mm. Grabe, hundreds, mga 100,000 ng views, daming shares, ang daming na-reach actually ng mga videos. Pero pag i-convert mo siya into actual help, awan J kunkunada nga, uy, grabe, milyonaryo ni Din. Wala yung ganun. Kasi mas malaki talaga yung out natin. May mga tumulong like, siguro sa lahat ng mga videos na ginawa ko lately, may nagpadala ng around 4,000. 4,000 ito pang mobilize, yung mga ganun. But you know, that is for all the things that happen. I'm very thankful ako dun sa mga tao na yun. Pero kasi in cash or in kind, wala namang problema. Actually, mas gusto ko yung in kind kasi nandito na. Yeah. Like for example, yesterday, meron yung nagpa-follow sa atin ng matagal na. And I'm very thankful, Ma'am Shi. Sabi niya, instead na gumastos siya ng pang-birthday niya na one time lang, kinain lang. Bili na lang siya ng 2 table tsaka 8 upuan. This one, ano? Oo. Sabi ko, I'm very thankful. May gagamitin na kami panimula. Yung ganun na thought, sana, sa hundreds of thousands na nakapanood, isa lang nakapag-isip nun. Imagine that. Yeah. And of course, yung iba na nagdala ng mga books, ganyan. And then, makikita mo talaga na, yung the support is there, pero more on likes, comments, and shares lang talaga. Yeah. Pero yung actual na... Common nowadays. Actual talaga na beneficial help, talagang yung term doon is ikakaradap ko. And eto, para sa mga nakikinig tsaka sa mga nanonood, why do I do this? And minsan hindi naiintindihan ng mga tao na I am actually saving face. I am actually saving faces of other parents in my community. Paano yun? Ako yung lumalantad na muka para magmakaawa na bigyan nyo kami ng magagamit sa office natin. Para hindi na magpakita ng muka yung mga ibang parents. I'm saving them actually. Yeah. Na, Because what you're asking is what they need to, right? pero yung sila kasi parang hindi nila kayang mag-out o magsalita. Hindi, nahihiya. Number 1 yun. Parang, ayun, mabain kami din nagpakita ti video. Mabain kami talaga. So, I am actually saving their faces. Tamabain na nga ron. Yes. The problem is, ako yung nag-shock absorb ng lahat. And then may marinig ka pa ng mga comment na ni baka dakdal ti kwartam dito makasipsipatak na talaga ti kasi. Sorry Did you really hear? Mga ganun na? Hindi naman yung ganun na term, but yung parang malaki-laki na siguro na kolekta mo dyan, ano? Kasta dila payag ko, sabi ko, if I can only slap the face of these people like pak, kapal ng mukha mo, hindi mo alam paano naghihirap dito. But, you cannot do that because they're your friends and, kumantsaw da lang magpiman. Okay. At sometimes yung ganun is, hindi nila alam kung paano yung hirap mo. No, talaga. No. We're doing a lot of sacrifices here na para lang talaga akong kumukuha ng bato na pinupukpok sa ulo. But sabi ko nga, buti nga lang I have a very supportive partner. And sabi niya naman, mas okay na yung ginagawa mo na yan kaysa naman yung mga ibang mga kabats mo na dadadya palutan, adada nga giinom tirabi, adada nga apan ni tila-tila. Mayat kid dito aramidon ta. You grow with it. Yep.
I'm really thankful ta kasi ti panunod di partner ko. Yeah. Siyempre, dumaday ta ka ti, adula aming nasakit to ulo ti aramidum. Ganun. So even if parang mayroon kang mga ganun na pronouncement is, what's admirable is you still go on. You still go on, then thankful nga tayo. May supportive tayong partner na they parang nagpupush din for... Kasi si Mrs. kasi ramdam niya yung hirap naming dalawa. And alam niya na malaking tulong ang magkaroon ng center in the long run. Yeah. Alam niya yun. Ang tinitignan kasi namin dito is yung long-term effect nitong ginagawa natin. Having a center will benefit our kids and the kids of others. Kasi magkakaroon ng venue kung saan pwedeng matuto yung mga bata. Yeah. Yan, that's one thing that we are looking at. Kasi for example, naka-homeschool kasi si Roga. And with the meeting of the minds that's happening here, whatever I am learning, I am teaching it at home. And if the day or the time will come na magkaroon tayo ng like a mini daycare or a mini, not necessarily a clinic or a therapy center or hindi yung ganong level, but para siyang yung madami na kasi ito sa ibang bansa. Yung para siyang pwede mong ipunta yung bata doon. Hindi siya yung play area, hindi siya yung daycare center, but it's a sensory place. Sensory. Mapupunta sila doon, may enhance yung senses ng bata. And it's one dream na gusto kong magkaroon dito sa Cordillera. And parang, kasi yung dyan is bata, di ba, nung una. And then, later on, may mga iba na mag-hit ng puberty. Para sa kalaman ng mga hindi pa nakakaalam, Dean has 2 awesome kids. One is level... 2 na namin 2. Oh, wow! Level 2 and level 1. Yeah. Right? So, ayun yung parang pinaglalaanan din niya ng mga visions and missions of this organization that he founded. Yun yung sinasabi ko na self-motivate. Yeah. Talagang they're the one pushing you. Parang silang fuel. And at the same time, nagbi-benefit yung ibang tao. I'm just wondering, how is it right now na, because nung una kids pa sila right? Especially the other one. And then now they're hitting puberty. How is that? How do you manage that? It's a new thing for us then. Coming from the toddler stage. And then now, puberty na sila. So, meron talaga yung stage na hindi nila naintindihan yung nangyayari sa katawan nila. So, does he really freak out your kid if yung mga new discoveries niya sa... Hindi naman yung nag-freak out, pero curious talaga. Like, pero ngayon, medyo na-overcome na nila. For example, si Roga. Yung laging naka-stiff yung penis niya especially in the morning. Alam natin mga lalaki. And then, tinitignan niya. And then, tignan niya ako. Parang, tignan lang niya, ganun. And then, hindi ko alam kung sa mga ibang kids, but for example, for my kids kasi, kinikis-kis nila sa couch because of maybe a sensation or a certain feeling, ganun. And then, lang talaga pinagsasabihan namin na, go to your room. Go to your room. Don't do that in public. Don't show your penis in public. Okay? Don't pee in public. In public. Ganun. Grabe. Diba nakita mo yung sa bahay, katapat namin school. Nung hindi pa namin tinitrain si Roga, ay naku, nakakaya. Nandun siya sa... bababas, ihilang flag ceremony ng mga bata. Ay, naku, talagang... Roga, inside. If you pee, dadali mo talaga yung bata, ipupunta mo sa CR. Pee, here. Pee, here. And then kailangan talaga repetition. Routine talaga, repetition hanggang makuha nila na pag-ihi ka, don't just go anywhere. Yeah. Pero ngayon meron pa rin, hindi pa rin maiwasan na, although hindi na dun sa balcony, but kanal naman ngayon, may kanal kami sa baba. Hindi na siya tatakbo sa may
Hindi ko alam kung kanino na nakita na pwedeng nakikita niya, umiha diba? din sa kanal eh. Oo. Kaya doon na siya uihi. Pero pag nahuhuli namin na go P, CR, go PR, go CR, P, ganun. Pag may habol niya, go. Pag hindi, wala talaga. Pinapabayaan na. It's very difficult. And how is that? How do you... Kasi may mga naririnig akong accounts na, di ba, lumalaki na sila and then if they throw tantrums talagang manununtok sila. Paano mo inaano yan? Yun yung minsan talaga hindi maiwasan na meron silang tantrums or meltdown. Lalo na si Roga. Si Remus kasi pag nagtatantrums yun or pag nagme-meltdown yun, ano lang siya eh. Nire-wrestling niya yung katawan niya sa floor. Oo. Ganun naman yun. Tapos Delikado ulit yun. Yung dabog siya ng ganun siya sa floor. Oo. Pero yun yung mode of expression expression niya. niya. To me, that's okay. Okay lang yan. Kasi kahit tumayo ka lang sa tabi niya and bayaan mo lang siya ng hanggang mapagod siya and then eventually okay na. Okay. Si Roga ang may problem. Si Roga kasi nagsi-self-hurt. Ano yan? Oh. Like, number one, makita mag-blue amin yun na. Nangat-ngat niya yung pag nagagalit siya. Makita mo rito yung bite marks, halos Or, kung may malapit na bagay, talagang tinatapon niya. Ang dami kong post na katulad nito. Yung camera ko, binagsak niya. Nabasag yung lens sa harap. 100,000 worth of... Di naman ganun kamahal. But talagang sobrang high blood ako he was trying to borrow my phone. Sabi ko, may kausap ako. Basta nagtaas na ako ng boses na, please! Sabi ko, later, wait! Ganun ako, tampo siya. Nagkataon, naka-tripod yung camera. Hindi ko nahabol na mo. Ganun. Pero sobrang galit ko, pero hindi ko siya sinaktan. Pero yung gusto mong paluin, yung may ganun talaga talagang gusto mong paluin, gusto mong ganun pero hindi mo magawa kasi alam mo namang expression lang niya yan. Pero nung time na yun, actually, hindi ko alam kung nararamdaman mo to yung parang lahat ng dugo pupunta rito. And then nagstay lang siya rito and then Your face will get numb. parang ganun ka lang. Lumabas si Mrs. Apay, sabi niya. Ayun, may mga ganung moments. But, you just have to parang, let it go. Kasi, ganun lang talaga yung expression nila minsan. Hindi rin nila naiintindihan bakit bigla-bigla silang ganun. So this Awesome North will also cater to parents, to come here to the center and because at times you need to let out things, you need to let out frustrations. Para yung sabi natin nung last podcast natin is you have to some sponge, di ba? True. That was 2 years ago pa pala. Actually, nadagdagan pa yung mga yun. Ang dami, pero totoo yun. Dati magastos kasi yung pag nag-meet kami sa labas and then kailangan pang kumain, merienda. Alam mo, ang bigat-bigat na nga nung feeling nung kausap mo, nung parent na kausap mo, maglalabas pa, mag-out pa. O pag wala naman silang pang-out, ako yung mag-out. So, ngayon, at least may venue na would you want to talk? Ay, at least meron na tayong center. Tara, usap tayo doon. May kagkapi tayo, Jai. And I'm looking forward na hindi na lang ako yung nakikinig. Yeah. Yun. May iba naman. Oo. Kaya kinakausap ko rin yung mga ibang parents ngayon na pag meron yung center and then merong nangangailangan ng parang support group, at least meron na tayong venue. Doon tayo mag-usap. Pwede kayong mag-out doon ng sakit ng loob ninyo. Yeah. Na we will not judge you because we all have been there. Yeah. It's an open and free space for us to let out. Yeah. Pwede nyo murahin lahat ng gusto nyo murahin doon. Paglabas ninyo, whatever happens in our safe space, it will stay there. It will stay there. Yun ngayon parang, because this parents,
Sa amin, let's say, we cater to some in schools, 8 hours lang. Yeah, we take care of them for 8 hours. But for them, they will take care of that kid. And that kid will stay as a kid until they reach 30s. Yung stress ng nanay, ng parents na nagsasabi na kasanungay na ito'y ubing ko, no awa na. Oo. Number one din nga, fear to parents talaga. And yeah, yung parang, also no, pwede kayong pumunta dito for, to let out yung frustrations natin sa buhay para mapuspusan yung sponge. Oo, totoo yun. Totoo yun. Yun yung isang nakikita ko na malaking benefit ng center. It's not only for the kids, actually, but it's also for the caregivers, the parents, na looking for a community that understands what's going on. Na madaming mga newbies, yung mga bago pa lang na na-assess yung mga anak nila, feeling nila pasan nila mundo. Yeah. And then, pag hindi pa kasi sila exposed, ang dating niya talagang sobrang Mag-isa ka. mabigat talaga. We've all been there. But if you will see that there's this community pala na you can ask about, and actually, nakakatuwa kasi ang dami talaga nagme-message sa akin about how to do this, how to do that. And then, I share naman yung konting learnings na meron tayo. But I always tell them, hindi ako doktor. Yeah. And I'm now a therapist. But this is my experience. Might work on you. Tama. Might work on you, might not be, pero Just ipadas mo lang, taba ka kastoy. Kaya nga spectrum. Ganun siya. And minsan I spend, at katawa talaga, I spend countless times at night answering questions na pwede naman nilang YouTube Search. or Google. Yeah. Pero yung tingin ko kasi coming from someone na naka-experience, yun yung gusto nila. Although kung iniisip ko, ala, damot amin ni YouTube. Andun naman lahat. You can actually search everything. Siguro kailangan lang nila yung taong Connection. Yung sa akin, I think is yeah, connection. probably. Yung at least naintindihan niya. Ganun. Kasi, yeah, tama yung sinabi mo. Actually, ngayon, AI pa nga, di ba? But then, you know that Dean has 2 kids like this, and if I talk to him, parang Relatable. meron siyang emotion ngayon na naka-attach sa mga sinasabi niya as to yung machine nang i-ask mo or you watch videos, siguro yung connection. That is the great help na nakukuha natin dito sa Awesome North for those mga parents natin na, nakaka-experience ng ganito right now. Yeah, hindi kayo nag-iisa. At meron tayong community dito. True. Hindi pa siya yung talagang organized, but I'm looking forward na, ang calendar kasi natin, by this month, ngayong August, ang plan ko pupunuhin na tong office. Sabi ko, kung hindi mag-work yung SOCMED, I will knock on the doors of my friends talaga na medyo nakakaangat sa buhay. Yeah. Baka siya kinyada dumawatak man ti ko. Tulong yun. Kanya kailangan, burehan nga cash, ialandak lang ti sanga pulong at tugaw. Ganun. Yeah. Just punuin natin tong office. Ganun. And then by September, pag okay na to, I will call on the people na nakausap ko na for BOT. And these are people na medyo I look up to. Well, of course, ano rin kasi sila. They've been into behavioral services, yung mga ganun. Yeah. Mga psychologists, mga ganun. Yeah. Anyway, September yan. Siyempre, we have to make the papers and all. I'm allotting September, October for that. Kasi yung oras din ngayon nila, mahirap naman na kunin ko yung madaming oras nila considering na kawang gawa. Ganun. And then,
My target is by November, all the papers are in ano na siya, for SEC filing na siya. So, pag lumabas na yung SEC ng November to early December, ready na siya for business permit ng January. Since letter A ang Awesome North, Sponsor time! So this podcast is brought to you by Dems Auto Performance. Dems Auto Performance Shop offers automotive servicing and verify sila ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag lang eroplano. Located at Alapang, Trinidad, Benguet. Of course, they also offer off-road servicing. Sa mga naglalaro ng off-road, gustong pa-convert ang sasakyan sa off-road, you can visit Dems Auto Performance at Alapang, Trinidad, Benguet. Or you can also visit their Facebook page, Dems Auto Performance. pasok siya for January for business permit. And then after that, BIR na. So yun yung calendar na iniisip ko. Kasabay ng September and October would be yung formalizing yung memberships na. Oh, yeah. So I will be asking the parents to come here. And then katulad ng talk, ganun. Pero like ano lang, 30 minutes, 15 minutes talk. Kwentuhan lang. Magkaroon sila ng file dito. Yeah. So basically, that's the calendar that I'm following right now. But still, parang this organization is operating pa naman in a way na through the social media and sometimes you're doing yung mga outreaches mo from other places. You know, this is actually parang sa akin as a person in the field of education, it's a good help. Meron tayong SPED actually, but then actually parang they're trying to parang sinasabi na wala ng SPED na parang di-distribute na nila all throughout the schools, parang gano'n. Yung mga experts para ma-address natin yung tinatawag nating inclusive education. Yeah, oo. Ang nangyayari kasi, alam namin, sa reality, sorry kung may ma-hurt dito, but in reality, when they say inclusive education, na ang pag-view ng higher-ups or ng national sa inclusive education is just take that kid, bring it in that public school, and that's inclusive education. Grabe ang ano dyan, bangayan dyan. It sometimes, more often than not, it brings or it has a detrimental effect to the kid than yung advantages. Yeah, in advantage, sige, wala tayong SNED center sa ganitong munisipyo, dalhin mo doon. That's an advantage. Pero is it really helping the kid? That's the question. That's the real question. And sometimes the answer is often no. Why? Kulang ang training ng teacher. Walang specialist to handle that. In a SNED center, kailangan ganito ang number ng bata na hawak isang specialist o isang teacher, right? And ano kung dalawa sa isang school? You really cannot address, as a teacher myself, kung meron akong training, you cannot give what you don't have. You cannot give what you don't have. I agree. Yun ang talagang kulang. And then I was very thankful na lumabas yun sa EDCOM. Na dapat yung inclusive education does not stop in just putting the awesome kid in or the student with learning disability, mga ganun, sa general population or sa public school. It should not stop there. Dapat meron tayong intensive training for the teachers. Thankful naman sa division of Benguet or sa DepEd region as a whole kasi they really see to it naman na magbibigay ng training. May mga iba na catering sa mga training, nagpo-provide sa mga teachers. Then, we need more. Kumbaga, yes. Talaga ngayon na it comes from the national na ganito dapat yung mga experts kung gano'n. Kasi, ngayon ko lang nalaman actually na marami dito sa Benguet, di ba? Hundreds. I agree with you dun sa area na yun.
And I'm also thankful na alam ng EDCOM yung area na yun na kailangan talaga ng mas madaming trained na Yeah. teachers. Pero I agree with the point na sometimes kasi, ganito na lang, I'm a member of different forums online na ang membership ay more than mga 50,000, 60,000 parents, kanyan. Pinag-uusapan talaga namin ito. And na-screenshot pa yung mga post ng mga parent na galit sa community ng mga may special need. Kasi sabi nila, 28 ang students dito. May 2 inclusive. Yung oras ng teacher, mas mabigat ang binibigay niya sa 2 inclusive as compared dun sa 28 na students. Sana may equality dyan. Yun yung point nila. Yun yung point nila. Ang point naman ng mga nasa inclusive is, huwag nyo naman tignan yan. Lahat naman tayo may karapatang mag-aral. Yeah. Inclusive nga eh. Yes. Equality nga eh. Yun naman yung point ng nandito. Ngayon, pag titignan natin, may nasa gitna. Yung teacher. Yung teacher, mandated siya ng batas na, oy, kunin mo yung mga yan kasi batas yan eh. Pero, mandated din siya na turuan din ng tama yung mga ibang nasa class. Pero yung oras niya talaga, hindi niya maibigay dun sa both areas na yun. Kaya tama yung dapat may kasama yung teacher to take care of these children with special needs. Kasi hindi niya talaga lahat matutukan yan. Yeah. Especially pag, for example, wala siyang training. Or for example, part siya nung era na mga 50 years old and above na. Yeah. Looking forward for retirement. Yung mga ganun na. Talagang may clash yung area na yun. Sa area ng special needs sector, masakit yung loob namin na ganun yung gusto ng ibang parent. Ang sasama pa actually mga word na ginagamit eh. Bakit nyo isinasama ang mga baliw sa mga regular na student? Mga ganun, ang daming mga screenshot na ganun. Or, mga special nga yung mga yan eh. Dapat doon kayo sa special school, huwag dyan sa wala kang malapit na SPED. Parang talagang this is happening nationwide. But the thing is, kung hindi rin kasi ilalaban ng mga etong nasa special or this special need sector, kung hindi sila magbo-voice out, the system will never change. Yeah. The system will never change. Yun yung point doon. So, at least ngayon may ingay dito sa special need sector na ina-acknowledge naman unti-unti ng mga nandito sa regular sector. So if that happens in the long run, magkakaroon ng fusion in the future, probably 10, 15 years from now, magkakaroon na siguro ng sistema dyan na okay. Sa tingin ko, that's how I look at it kasi everything changes naman for the better. The main problem lang siguro is, generally, it all boils down to funding. Yeah. How will we fund that? Yun lang naman lagi ang pinag-uusapan yan. Sa manggagaling yung pera para sa mga additional na special need teachers. Yeah. Where will you get? Tingin ko naman, okay, andyan na yung pangangailangan ng funding. Siguro, not necessarily kung saan kukunin kasi madami namang teachers. Ang kailangan lang pondohan is yung training. Yeah. Additional training ng mga batang, especially mga new teachers. If there's a will, there's a way. It's always like that naman. Ang parang nakikita ko is it should be all schools should have parang a department catering that in all schools na meron ganun. Now, let's say if it's a big school, 5 teachers, there are talagang specialist or SPED teachers talaga. Nandun sa isang schools, medium schools, at least 2, gano'n. Meron at meron. And para hanay nga specialized nga dahil ilang eskwelahan dahil parang dapat meron each school sana. And meron silang facility there because, public schools. Meron silang facility and gano'n.
for this moment, right at this moment, my personal opinion, right at this moment, if there is a SPED center sa lugar ninyo, my personal opinion is you better, kung kaya nyo accessible, halimbawa kapitbahay nyo lang, Yes. take them there. Yeah. Take them there. Pero kung wala, of course, open naman. Hindi pwedeng hindi sabihin ng school na hindi pwede. You take them to the school. True. And yung mga teachers na kagaya namin, parang may mga parents din na they're learning as they go. Parang ganun din, di ba? Yeah, because yung parents ng mga awesome kids na ito is they don't have expertise on how to handle them. Also, they are learning as they go. Totoo yan. And parang ganun din sa amin, mga teacher. We provide what we can. Pero mas maganda kung we have the trainings. True. As of now, if you are near a SPED center, take them there. Pero, Yes, please. pero kung wala, take them to school. The regular school will do. Okay. Teachers, mga public teachers natin, especially sa Benguet naman, all of them are hardworking and are so concerned of their awesome kids. Masaya ang feel ko sa teachers ng Benguet. Even Cordillera as a whole. Mas compared sa ibang provinces. Iba yung treatment natin sa Cordillera, may pagkaano pa rin eh. May pagka nanay at tatay yung... Yeah. But we've heard stories, treatment ng mga sa ibang lugar. Sabi ko, maswerte pa rin talaga sa Cordillera. Maswerte pa rin. Yeah. Iba yung natin, upbringing natin dito sa island, no? At least naman. Ibang-iba. Yung mga teachers na na-encounter ko is talaga namang dedicated sila sa craft nila. Ako Ito lang pa, siguro ito ang pa hindi. naano ko sa mga teachers. They go out of their way. Right. Yun yung, dito sa atin sa bundok, ang bahay ng mga estudyante malalayo. Pero pinupuntahan pa rin ng mga teachers. Yeah. Ang klase rin dito talaga. Visitations. mga Iba-iba yung... No, kung iba yung tutusin is parang hindi na sana sakop. Oo, wala nang sweldo ron eh. Lang ginagawa. Nakakatawa yung mga teachers dito kasi bakit absent si puntahan ko nga sa bahay nila. Yeah. Yung bahay nila bundok. Yeah. Ganun. Yeah. Nakakatawa. May mga encounters kaming gano'n. Yan. Pero sa akin, parang di ba, kung kulong ka sa school, tapos pantay man kita ito. Tapos bantay nga ito, nagmayat nga ito view nga ito. Refreshing. Oo naman. It's refreshing Oo naman. sometimes. Coming back dun sa SPED, we're just fortunate and lucky enough na may SPED dito sa Trinidad, sentro ng Benguet, di ba? So, isang jeep lang going there. Kaya very, very, very lucky kami dahil may SPED center dito. In Sa other ibang areas lugar. kasi, we have to admit, di ba? Hindi sila makapagpatayo ng sarili nilang SPED center. So, ako talaga nakikita ko yung malaking tulong ng may SPED center kasi or trained na teachers. Kasi iba yung treatment sa bata. For example, yung anak ko, si Remus, pag nasa school, yung mga students doon, alam nila. Right. So, actually, halos walang bullying kasi alam nila yung mga kasama nila sa school are special needs children. Dali mo yan sa isang regular na public school. Yes. May chance na merong kahit iisa lang yan. mabubully yan kasi hindi sila exposed Right. or hindi nila alam kung bakit nag-a-act ng ganun yung bata. Kaya students will tend to bully that kid. May ganong, di ba? May ganong nangyayari. Because they don't understand. They don't understand. Kaya sabi ko, ang laking tulong talaga ng community ng SPED. Lahat ng mga bata ron na naipupunta ron, they understand. Graduate nga amuda. Yeah. Yung nakikita ko na maganda yung community na ito. Sana bawat munisipyo magkaroon siya ng Yung center na gano'n. Then, yan, maganda rin na pumunta sila sa mga public school na yung regular. In a way, parang
para matuto rin yung mga bata na we have to understand each other. Okay? Ano man yung mga parang idiosyncrasies natin, yung mga conditions natin, we are all the same. And you have to help. Yun lagi kong sinasabi sa mga bata na no adati na 0 ti grade na. Ano nga katawaan? T-score na. Ano nga katawaan? Tulungan yung hindi. Okay, I always see to it na may mga activities ako na yung fostering talaga yung magtulungan kayo. Sikat tulungan ba ito? Sikat tulungan ba ito? Tapno ngay ma-build the senses or the sense of responsibility to help others. And pag may mga times naman kasi may mga non-gradeds din kami. Supposed to be nasa may mga pero lower grades pa sila. Makita mo may iman na ubing they understand na. Yun yung parang one of the advantage na yung tawag nito inclusive education. They understand it, but then in dun sa side ng teacher na balik namin ngayon baga nga nagadado tirarami agpay so de balik lang ngayon baga ito na lang, we cannot give what we don't have, parang ganun lang. We need more trainings parang on the side of teachers, but still may training man yan wala, yung teacher na yan will do his best to provide for all kids. All kids. Minsan naman sa parents yung sa parents lang talaga yung may complaint. Sinasabi nila, dapat nakatutok kayo 100% sa mga bata. Bakit pa kasi yung kayo nagdagdag ng Well, hindi may iwasan din. Siyempre, parent is a parent. You just have to understand everything as it happens. Naintindihan ko lang yan nung naging parent na ako. Siyempre, nag-daycare na yung pangalan ko. Ay, panganay ko. Ganun pala yun. Meron at meron. Okay. Eh, lalo ka na, teacher kayo. Oo. Ganun pala yun. Naiintindihan mo lang yung mga my encounters before, especially in private schools. Talagang meticulous. So, yung mga parents mo. Nung naging parent na, okay. I became a parent too late. I hope I became a parent earlier. Mas naiintindihan ko to hindi. Yung kailangang, minsan may inis ka bakit kailangan iuwi yung assignment tapos kailangan gawin dun sa bahay. Meron naman yung school para tapusin sana yun, Yeah. May mga ganun, but pag nangyari sa'yo and then nakita mo na, okay, now I get it. Yeah. Pag hindi lahat kayang gawin sa school, so inuuwi rin nila, part din ng pagiging parent-teacher yun. Yeah. Eh, lalo na yung mga dati yung panganay. Sabi ko, trabaho pa ba natin yung mag-tutor ng bata pagkatapos ng school? And then, okay. Eventually, you have to accept na, nga pala, part pala ito ng pagiging parent-teacher. Yeah. Yun din ang yun din sinasabi ko na yun, pinag-usapan namin ni Honorable Councilor Fong Juan nung nag-podcast kami. The parenting. Wala namang course for parenting. Yung gano'n, that we learn as we go. Yung bata natututo yan, learning about the world. You as a parent, you're learning about the world of parents also. Pero yun yung mga realizations na nakita ko yun. Parang sa mga bata na, for those who are listening, na nagsasabi na yung parent ko ganito, hindi niya. Love your parents still, no matter what. Ano man ang feeling mo na a negative emotion against your parents, love your parents. They're doing what they can for you. Yun yung... I agree. Yeah. Saka yung huwag yung sayangin yung butil ng iyak ninyo pag wala na sila. Sayangin nyo yung you enjoy yung butil ng iyak ninyo habang nandyan sila. Right. Be happy with them. Be happy with them. Hanggang dyan na tayo doon, doon kayo pa nagsangit-sangit, useless. Nagsangit kayo out of happiness, out of joy. You enjoy it with your parents na you will never know kung hanggang kailan din ang buhay.
from Uncle Dean. Yeah. Yung mga gano'n, di ba? Di ba? Mga typical na banatan ng mga Makinig kay Uncle. parents. Ever since you started this in 2021, you've heard stories without mentioning names na lang or kung saan yung mga parents natin na yun. Ano yung parang pinaka mabigat sa'yo na narinig mo na stories of awesome parents na pwede nating ma-share dito? Talagang nung narinig mo is, wow. Madalas na mabibigat na kwento na dumadaan is yung nasa ibang bansa yung isang parent. Oo. Yan. Yan. May mga kwento, sabi ko kasi madalas na nakwento. Ano yung kwento eh? Yung isang parent nasa abroad, tapos yung naiwan na parent, hindi niya naasikaso yung bata, nangaliwa pa. So, nagpapadala yung isa ng pera doon sa parent na natira, pero yung natira, hindi ginagamit sa bata, ginagamit sa Kulasisik. sa pangalawa or kinaliwa. Tama ba yan? Yan, Tagalog nun. So, napabayaan yung bata. Eventually, nung nalaman nung nasa abroad, pinakuha yung bata, and then yung bata nagstay dun sa parent ng mga lolo, kumbaga. Yung asawa na kumaliwa, pinipilit niyang kunin yung bata. So nagkakaroon na ng away, sobrang away. Actually, pag titignan mo, yung kawawa doon, yung bata. Ganyan kawawa yung bata. So may madaming kwento na ganun. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo yung nakakwentuhan ko na ganun yung case nila. So, as to the severity, lahat naman yan severe. Case-to-case basis lang talaga dun sa ano. But pag titignan ko, sabi ko, bakit ang daming ganun? Na ang laging naiipit, ang laging kawawa, yung bata. Kung regular kid yan, maiintindihan niya. Yeah. But kung special needs yan, ang kailangan ng special needs talaga yung parent mismo tututok sana na dun sa bata. Pero pag parang ipaalaga mo siya sa iba, totoo lang, napaka-konti ng development sa isang bata na pinagpapasapasahan. Yeah. Diba? Kung regular child nga lang, nahirapan na. How much more sa special needs na bata? Kailangan ng tutok yung mga yan eh. Kailangan nila ng sistema, ng routine, ng regularity. Kailangan nila lahat yan. Pero hindi maibigay ng pag pinagpapasapasahan. Dapat may criminal liability yung mga ganun. Di ba nakakainis kasi pag titignan mo talagang yung isang parent na nakakwentuhan ko talagang galit na galit siya. Babaero yung asawa niya yung ganun. Yung ganun na may anak ka na nga. Paano mo nakuhang mga babae pa? Pero alam mo na special yung anak mo. Diba? Yun yung talagang makasarili to the max na kung may lalagpas pa ng 100% is siya ngayon. Yeah, great. Dapat may criminal liability ang mga ganun. It really shows na marital disputes ang unang naapektuhan is bata. Kahit na balibalik rin natin ang mundo, kahit na yung sinasabi nila magdala ka ng psychologist to mitigate yung apektado pa rin yung bata. So dapat pag married ka na, you dedicate your life to being married. Kaya ang daming single parent ang daming awesome parent na single parent. Yan. Kasi bumibigay yung isa. Tinatakasan yung responsibility. Ganun na nga. Yun na nga yung point doon. Handang ma-accept siguro. Or parang ayaw nila yung responsibility na mag-alaga ng special needs na bata. Yeah. And they find comfort in some other people. Yeah.
Nakakainis lang, ano? Oh, talagang so sad. So sad na Ang daming kwentong ganun. Kaya minsan pag tinitignan ko, ang hirap talaga na mag-alaga ng special needs children pag mag-isa lang. mag-isa lang. Yeah. Kailangan talaga tutok na ang duwa. But yun, nakahirapan ng buhay kaya nag-abroad eh. Yan, yun siguro yung sa akin is pinakamabigat, especially so kung babae pa yan. And of course, kailangan niyang kumayod para mapakain yung pamilya niya, mapipilitang mag-abroad. Nako, sobrang hirap. Sobrang hirap. Madaming mga stories din. Pero para sa akin yung ibang stories kasi is same na nararanasan ng mga like making ends meet. Yung, Yeah. yung wala ka ng kapera-pera, kailangan mo pang isipin yung special na anak mo. Yeah. Yung may mga ganung stories. But walang tatalo pa rin yung sa naghihiwalay na parents dahil ganun yung bata. May isang bumigay. Oh my goodness. Yeah. And yeah, looking forward to yung parang sabi natin na mag-blossom ito. Oo. Na lumawak and maraming matulungan. Actually, parang maganda ngayon, no, di ba, na doon sa isang lugar mayroong branch yung Awesome North, sa Kibungan, yung mga ganun. True. Kasi pwedeng pumupunta yung mga bata na after public schools, getting to their schools, may time sila pumupunta doon and nakikater yung talagang needs din nila for development. True. Diba? Na-envision ko yung ganun na for every municipality may support system. Yeah. Coming from a parent na nahihirapan din, sabi ko iba pa rin talaga yung may support system. Support system. Maganda rin na parang augmentation ngayon nung parang in-augment niya yung ano yung hindi kayang maibigay ng school. True. For the children. And it's a good eye-opener for politicians in all municipalities. So hopefully yun yung ini-envision ng kung anumang provincial ordinance ang na isusulat ngayon, di ba? Providing funds thereof, yan ang number one dyan kasi pag wala talagang ordinance yan, walang pondo yan. And ang hirap mag-solicit ng pondo. Pero pag may allotted ka, pwede kayo magkaroon ng activities na at least alam mo na may like a simple training seminar. Kailangan mo ng pakain. Yeah. Di ba? Pag 100 packs ang expected mo na tao, ay nasa 30,000-40,000 kaagad yan ang budget mo, including the venue. Yeah. Pag wala ka nun, ang hirap eh. Kaya kailangan mo talaga ng tulong ng appropriating funds thereof. From municipality to province. Mababawasan na rin yung iniisip mo sa organizer. Correct. Especially kung ikaw pa yung resource speaker, ikaw na ngayong nag-organize. True. You think of the venue, you think of the fund. Yeah. And all you have to do is to thank the asses of the politicians. And that's free. Yeah. Di ba? O, yung term ko. You just have to thank the asses of the politicians because they did that. Ganun lang kasimple yun. And yun yung sabi namin, you'll get the free Meal. once you advocate this through legislation or legislation is very important, I think. Totoo. Yeah, you will gonna get free campaigning. Oo, yun. Yeah. So, isa pa yun. Yeah, we're gonna get. Everywhere you go, mabalin nung ibagsak. I was the co-author or yun lang naman eh. Even if there's an author, you can always say that I was the co-author. So there's no problem with that. And yung mga awesome kids that will benefit will forever be thankful. Yeah. The parents will forever be thankful if you will spearhead this one. And looking at your politicians there, and sa municipal level naman, in all the municipalities of Benguet, please, look into this. Call Sir Dean. Talk about it.
Let's talk about it. If you need a template for the ordinance, I have it too. All you have to do is to place your municipality. Edit nyo lang yung ordinance, lagay nyo kung anong gusto nyong ilagay dyan, and then affix your signature as the author. Okay na. Okay na. Hindi, wag nyo nang pag-usapan yung kung ano. I have the template already. Yeah, you can get funds from... Mabigat yung topic. Medyo pati ako nabibigatan na eh. Well, anyway, let's go to lighter note. Yeah, let's talk chismis. I think you saw this, Sona, right? There was a demonstration that happened here in Malcolm Square. And being how can I describe you? You've been doing demonstrations also back in college. College. And I remember yung kwento ni Attorney Jamal. Sila, Hindi ko alam na ganun. sila yung mga abogado namin nun eh. When you were telling me that story the first time we met, ay ganun. But then, oh my God. I was imagining the situation wherein, ayun, nakakorte na kayo, and then in those times, well, of course, right now, we can laugh about it kasi nga, tapos na, and then it's a really good adventure. But during those days, siguro, oh my God, you're really stressed kasi, are we going to jail? Or can we finish our studies? Ganun. Bata ka pa nung time na yun. Parang, wow, it's a colorful. Everything was ideal back then kasi. And protest rallies were a form of, kumbaga, it's a freedom given to us students na you can do. Yeah. And during the 90s, kasi yan yung, walang Facebook nun eh. Hindi katulad ngayon na gusto mo lang mag-support, mag-like ka lang. Oh, I supported how I like. Yeah. But- you can protest also by posting. Yeah. Dati, talagang you You have have to to go to the streets and pag naniniwala ka dun sa student government, pag sinabi nilang, we're black, mag-black tayo bukas. We're blue, mag-blue tayo bukas. Ganun. Talagang makikita mo yung physical na ano. And it was a good decade ng 80s, 90s kasi yun yung form of protest ng mga students. And yung sinasabi mo na back then, ganun sila. And you are being red tag. Yung term natin yung red tag. But wala naman. Oh, Yeah. Walang namundok sa inyo. wala. Ano lang talaga yung being branded as a communist was just a form of ano naman ng government. dismiss you, ano. Ganun. Wala yung mga yun. Mga yan. Komunista yung mga yan. Leftist yung mga yan. Wala. So, ganun yung form naman of argument ng government. Ganun. So, we understand those things. I know your question. Noong 90s ba may mga nakabaag-baag when we protest? Yeah, what? Meron. Yeah, That and was let's put it here. Meron. Ano yun 80s, 90s, wala pang social media nun. Yeah. Walang social media. Kung tatanungin nyo, may mga nakabagbag noon to protest? Meron. Right. Meron. Kung yung mga bata lang kasi ngayon, yung mga kabataan ngayon, feeling nila ang mundo nasa social media lahat. But excuse me, knock-knock. Yeah. Noong 80s and 90s, newspaper po kami noon. Yeah. And you see a lot of photos sa newspapers, nakabagbag yung mga yan, nakikipag-protest against US imperialism. Ganon kasi yung time namin na against Philippines 2000. Like this, like that. Ramos. Ganon yun. And then, they were also using yung mga bag. Gansa. Gansa, oo. Daijay, yeah. Hindi lang kasi katulad ngayon na may social media na nakikita ng lahat and everybody's opinionated right now, but it's been used ever since. Ang ayaw kasi lahat ng nating makita ngayon is yung, siyempre glorified yung paggamit ng cultural mga damit natin. Glorified yan. Ang ayaw ka lang kasi nating makita is yung parang ginagamit siya sa hindi common. Ganun, hindi common. Like yun nga yung paggagayang ng American flag. Ganun. So, sa iba, parang hindi dapat ginagamit yung damit for political beliefs, ganun. But
hindi kasi natin pwedeng i-deny na it was being used ever since pa. Ever since, right? Ever since pa. And I would like to think that is us eh. We are Igorots are political Oo ops. naman. That nakikialam tayo sa issue ng bansa. True. And at the same time na nakikialam tayo sa issue ng bansa, we are lifting our identity. Anyati kayat tayo nga dagi lang maamuan nga igorot kat dagi dyan nakanayon nga NPA. It's much better mo nga maamuan nga. Oh, here we are igorots. Nakikialam kami sa issue ng bansa. Yung sinasabi ko na parang galit ka lang yata kasi hindi align sa political stand mo yung Hindi pwede yan eh. yung tao eh. Parang it's just a stupidity. Hindi mo alam ang history mo. Si Maclean Dulag, ano bang suot mo? Yung I have read this somewhere but nakalimutan ko kasi connected din dun sa inilalaban ni Mr. Dulag. Yung mga babae na topless na nakatapis sila na nagbarikada for the mga papasok na trucks and loaders. Inatrasan ng mga sundalo kasi mga topless eh. Tatu-tatu ka nun eh. Imada. So, According to NCIP, during an interview yesterday or the other day, hindi daw appropriate yung paggamit ng mga cultural na damit natin for protest. Kasi according to them, may mga dapat na paggamitan. That is yan ang stand ng NCIP. And to me, sila yung kumbaga, di ba, sila yung kumbaga dapat taga-pangalaga. So maybe, probably, they have their own, meron silang explanation bakit ganun yung kanilang stand. Okay, let's just leave it to that. Yun yung stand ng NCIP. And we also have our own opinions on that. Sa tingin ko lang, regardless of our own stance or opinions on these things, basta ang importante yung identity as an Igorot, as a Cordilleran, is nandun pa rin. Hindi yon natatapakan, hindi yon nawawala. Regardless of our own personal opinions. At the end of the day, we're all one. Magkakasama pa rin regardless of our own personal pare-parehas tayong naghihirap dito sa bansang itong pinapatakbo ng ewan. Mahirap din talaga minsan hindi na kayo, just like lawyers, when it comes to court, grabe sila mag-away. Pinning down each other. Siyempre, kanya-kanyang interest, kanya-kanyang kliyente. Yeah. After nung they go out, kumakain sila ng dirty ice cream sa kalsada, dalawa sila, nagtatawanan. Yeah. Or kung hindi man nagtatawanan, they're just, being lawyers. Yun yung point dun sa pagsuot ng damit na yan. We have our own beliefs and opinions, and we fight for it. But at the end of the day, kung magkasalubong tayo sa kalsada, huwag tayong magsuntukan dahil magka-separate lang yung opinion natin. We still have that respect for each other na, okay, I respect your opinion, please respect mine. Yes. And then we go out, whatever we want to do with our life, basta wala lang yung magkaaway kayo. Nagkakasakitan. Oo, ganun. My opinion there is talagang, there's nothing wrong. Yeah. Me too. You express yourself with that. Wala ka namang inapakang tao. Yeah, you use you're proud of your identity, of your tribe, so you worn your attire, you go to clothes. What's so wrong with it? Well, kahit protest man yan, what's wrong with it? Ang dapat sanang tingnan din ng NCIP kung talagang you are like yung sinasabi niyo, you have to value the Igorot costume, yung Igorot attire natin. Then you have to find a way to stop yung nagpapahire ng 50 pesos doon sa I agree. Park. Because that is actually the one trivializing parang ginagawang Halloween costume or theme park costume
yung igurot attire natin, yun ang dapat na matutukan. Talagamit lang yun. Yun, you wanna call out something, you call that out. Hindi yung tao na nagpuprotesta, nagsasabi nag-i-express ng that's constitutional right niya yun eh. Tapos yun ang pahihintuin mo para. Hindi lang yun, yung mga ginagamit ng mga attire, mga peke. Right. Galing China, Galing ginagamit-gamit na pang attire, picture taking. Sure. Yun sana ang tingnan, yung CIP. May naalala ko tuloy yung sinabi ni Congressman Dumogan natin. Ito yung NCIP. Ay, one. Anyway, how about on the stand or your opinion on yung mining sa I know this is a very far area, but then, yeah, yung mining sa Mankayan. What's your opinion na? Kasi may mga ibang tao naman kasi magsasabi na gardening mo lang, agriculture mo, katadala natin environment. How is that so different with mining? You are one of those nag-advocate ng yung haga tree, yung tree planting mo, it's been going for decades now, right? So, what's your... I am against mining. Ayoko lang kasi magsalita ng yung diretsong contradicting yung mga may gusto. Kasi syempre, ang tinitignan ng mga nandun is yung iba gusto yung livelihood, kakaroon ng jobs na hindi naman ino-offer ng munisipyo. Nandyan na tayo. But on a personal stand, ako mismo, ayoko. Kung ano man opinion nila doon, yung mga pro, okay, opinion nila yan. Yung mga anti, okay ako sa inyo. Ganun lang. Ano lang talaga may personal opinion. Ayoko ng mining. To me, that's just pure business kasi. Business lang talaga yan. Wala siyang may dudulot sa kalikasan na maganda. It's just pure business. Yeah. Kaya ayoko talaga ng mining. Kung may ibang sources of livelihood, baka yun yung pwedeng tutukan. Oo. Pero ako, ayoko talaga ng mining. May sinabi si Sir James na, awan mati, binbakbak ng mining community. No, tingnan nyo yung Benguet. Dapat first class municipality tayo. Kung kunada. Di bumakbak ng Jay Makati. Rumor. Yeah. Rumor. Kaya ayoko actually ng mining. Ano lang that's na-exploit lang talagang community dyan. Yes. And ang talagang kumikita lang naman talaga dyan kung sinong may malaking pondo o pera na ginamit for that. Alam naman natin lahat din how it works. Hindi ko rin makuha kung paano ba talaga yung parang rigid kung mga yung implementation of rules. Kasi aminin natin sa hindi, talagang we need it too because minerals siguro na kailangan natin in everyday life will come to mining. But then yung parang nakikita natin kulang dito is yung rigid implementation ng rules. So environments will be protected. Kasi sa system ng government natin is parang tapalan mo lang ng pera yan, pipikit na yan. Oo, totoo yan. Yun ang mahirap eh. Yeah. So, andyan na tayo sa area na yun. At the end of the day, it all boils down kung sino yung signatory. Yeah. Pag titingnan natin lahat ng nangyayari, tignan lang natin yung paper trail. And tignan lang natin yung mga taong naka-affix yung signature. Let's not be looking sideways or ano. Napakasimpleng tignan lang yan. Sinong pumipirma? Pag pumirma ka dyan, well, that's the thing eh. Bakit ka pumirma? Yeah. Kung may political will ka, hindi ka pipirma dyan. Pero kung ang political will mo ay medyo hindi natin alam. Dili-dali. Oo, hindi natin alam. Pwedeng pumirma ka. Yeah. At the end of the day, it all boils down kung sinong pumirma. Right. Hindi magmumove lahat ng mga yan kung walang pumirma. Walang pumirma. Right. Hindi mo pwedeng sabihin na pinay ko yung pirma ko. Really? Kaya pag titingnan natin, lahat ng pumirma dyan sa mining problem na yan, tignan nyo na lang yung lifestyle nila siguro. Or kung hindi man lifestyle,
Tanungin nyo bakit sila pumirma. Bakit sila? At the end of the day kasi, it all boils down sa signatory. Yeah. Ganun. Babalingin kayo, protest sa mo ti balay na. Ganun. Bakit ka pumirma? Why? Mag-usap kayo. Answer me. Why? Ay. Kung ma-answer nila ng satisfied kayo, di okay. Yeah. Natapos na yung usapan, di ba? Pag sinabing, kasi it's for 1,000 people job. Yan ang nakikita ko. It will provide livelihood for the community at makakapagpaaral sila ng mga anak nila sa magagandang universidad ng Pilipinas. If that's our argument and naniwala kayo, di okay. But at the end of the day, bakit sila pumirma? May benchmark na yung mga tao din kasi doon. Nakita nila yung mga old mining companies na nandun na. Parang a fraction of what was promised was given. Talagang medyo, aguray ka, kunada mo. Well, I am still waiting kung someone is going to come here and talk about it. Merong nag-sign ng intention. Ang dami nila, 5 eh. I cannot accommodate them, pero I was still waiting para just let's talk and then let's listen to you guys. And Baka pwedeng parang group na lang. Medyo, may... Baka magsuntukan sila sa harap mo ngayon. I'm still looking kung paano ko sila. Pero, nandun ako sa side na I understand we need that. But, kung ayaw ng community, wala na tayong magagawa. Doon sa akin. So, yeah. Doon ang stand ko. Yeah. Any future endeavors na pinagkakabisihan ni Uncle Dean? Madami tayong upcoming ngayon. Well, of course, aside from Awesome North, kailangan pa rin nating maganap ng income. We still have to earn a living. So, I just, lahat ng oras ko devoted lang talaga sa Awesome North, sa crafting, sa t-shirt, sa resources speaking. Madami na akong ni-let go. Like, yung mga projects outside ng Cordillera, hindi ko na tinatanggap. Pero pag within Cordillera, okay, go pa rin. Yeah. Opportunities lost, madami tayo nun. Daming nag-invite for marketing purposes, corporate purposes. Hindi ko na talaga tinatanggap. Talagang alala. So, andito na tayo. Dito na ang buhay mo. Yan. Basta within this year, tapusin natin yung establishment ng Awesome North. Yep. By next year, I want this to be running even if I'm only on the sideline na. Or kunyari, pag ako ang papatakbo for the first year, wala namang problema yan. Ang vision ko lang talaga dito is, even without me, this will continue. Ganun. Yeah. Just follow siguro yung mga vlogs natin kasi since nandito naman na tayo sa mundong ginagalawan natin, di isabay na rin natin mag-video-video, ganyan. Malay natin, makaipon tayo ng konting pambayad ng bills. Yes. Masaya na ako doon. Yung $0.1. After a time, magiging $1. Ang hirap ipunin ng 6,000 views. Tapos pag titignan mo, 0.01. Okay, fine. Thank you. Diba? Magkano ba $0.01? Kung ang $1 is 55 pesos, magkano yung 0.01? 55 ba? 61 na yan. Okay. Kahit 60 pesos na. Magkano yung 0.01? 25 centavos? 25 centavos. 20 centavos? Or 0.9? 10 centavos? Ewan. Ganun. Oh my God. I think we've covered everything for this hours. I'm thankful na nagawa natin ito. Yeah, Actually, stress reliever din sa akin yung ganito, yung makapag-out ng kwento. I like it very much. Yeah. And we will be doing this maybe sometimes 2 months, after 2 months, after 3 months, it's gonna be
Yeah, it's gonna be great. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, Alright. thank you too. Si Uncle Dean, everybody. All right. You find any inspiration in this we have done, and you have done your novel part. El Maestro Speaks Podcast.